minsan hindi talaga maganda ang pakikialam, lalong-lalo na sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ang balitang gagawa natin ng reaction, bibigyan ng komento, opinion, ay ang balitang Vic Sotto ipinagtanggol ni Christopher Min at binanatan si Daryl Yap. At yan po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Veteran showbiz columnist Christopher Min binanatan si Daryl Yap dahil sa pelikula na gagawin nito kay Pepsi Paloma na tila paninira kay Vic Sotto. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Hindi nga mapigilan ng veteran showbiz columnist Christopher Min na mag-init ang ulo sa direktor na si Daryl Yap dahil sa gagawin nitong pelikula na may kinalaman kay Vic Sotto at tila paninira sa legendary trio. Sa pinakabagong episode ng Showbiz Now na noong linggo ika-5 ng Enero, sinabi ni Christy na hindi raw niya suportado ang proyekto ng direktor sa pagkakataong ito bagamat natutuwa raw siya sa mga atake nito paminsan-minsan. Aniya, natutuwa ako sa kanyang mga atake paminsan-minsan, pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin si Bossing Vic Sotto dahil sa tagumpay ng The Kingdom. Dagdag pa niya, kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo, wala kang alam. Anong sabi ko sa iyo bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Ayon kasi sa showbiz columnist, ang paglalatag daw ng kwento ay may limitasyon, hindi raw dapat nagsusulat dahil lamang sa personal na kagustuhan. Aniya, mayroon tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa, dapat nandun pa rin yun, hindi nawawala. Matatanda ang muling nabuhay sa bakuran ng social media ang pangalan ni Pepsi nang ianunsyo ni Yap noong Oktubre 2024 na gagawa raw siya ng pelikula tungkol sa pangit na karanasan ng nasabing 80s sexy star. Kaya naman muling nadamay ang pangalan ng legendary trio na sina Tito Vic and Joey pati ang kaibigan nila na komedyante na si Rich De Horsey na pumanaw na isa sa pinagbibintangan na may kinalaman sa pagkasawi ni Pepsi Paloma. Samantala, nitong nakaraang taon matapos uminit noon ang urban legend patungkol kay Pepsi Paloma at legendary trio, ibinunyag ni Coca na ang reklamong pananamantala na isinampa ni Pepsi ay di umano'y isang gimmick na isinulong ng kanilang manager na si Ray De La Cruz upang mas makilala ang kanilang grupo. Ayon kay Coca, malapit ang kanilang samahan ni Pepsi dahil magkasama sila sa iisang bahay at itinuring na parang magkapatid. Sa panayam sa kanya ni Julius Babaw, sinabi rin niyang handa siyang patunayan na hindi totoo ang mga paratang laban kina Joey, Vic at Richie. Ako mismo, ako ang mag-prove na hindi po totoo. Kaya naman ganun-ganun na lang ang galit ni Christy kay Daryl dahil sa paninira nito kay Vic Sotto, porket naging matagumpay lang ang pelikula ni Vic na The Kingdom. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Unang-una po mga tagapanood, malinaw na malinaw para po sa akin. Ito para sa akin po mga tagapanood, ito po yung aking sariling opinion. Malinaw na malinaw po yung ginagawa ni Daryl Yap na pag-atake dito kay Bossing Vic. Siyempre napakalaking isda po niyan, lalo po siyang pag-uusapan, lalo pong sisikat yung kanyang pangalan. Marami pong nagpapatunay ng mga kasamahan ni Pepsi noon, Pepsi Paloma, na wala po talagang katotohanan yung sinasabing panghahalay sa kanya ng legendary trio. At tinayuan din po yan ni Dinky Do mga tagapanood. Pinanood ko po yung Julius Babaw Unplugged, in-interview din doon si Dinky Do. Wala pong naganap na ganon. Tanging ano lang yun, promotion or gimmick ng manager ni Pepsi Paloma para lalo silang pag-usapan nung panahon na yon dahil sobrang sikat po ng TVJ nung mga panahon na yon mga tagapanood. At itong si Daryl Yap, di pa naman siya pinanganak, maski ako mga tagapanood nung panahon na yan ay hindi pa rin po ako pinapanganak, 1982. Yun nga, hindi ko maintindihan kay Daryl Yap that parang masyado siyang marami pang alam kaysa doon sa mga taong na pinanganak na nung mga panahon na yun at yung mga involved na yun, mga tagapanood. Hindi po ba? Okay lang sana gumawa ng isang pelikula. Kaso, binanggit mismo yung pangalan dun eh.
'Di ba? Parang sinabi na rin niya doon sa pelikula na si Bossing Vic Soto, yung may gawa doon kay Pepsi Paloma, yung gumawa ng hindi maganda roon kay Pepsi, mga tagapanood. Hindi po ba? Ito para po sa akin 'yun. Para po sa akin 'yun, mga tagapanood, na direktang paninira po talaga ito kay Bossing Vic Soto. Well, antabayanan natin kung ano pong mangyayari sa isinampang kaso ni Bossing Vic dito kay Daryl Yap. Pero para sa akin, mga tagapanood, bilang humahanga kay Bossing Vic Soto, malaking kasiraan po talaga to sa pangalan ni Bossing Vic. Madadamay po yung mga anak niya dito. Bakit ko kamo nasabi to? Dahil pag-uusapan yan dun sa paaralan, di ba? Pag nag-aral yung mga anak niya, lalo na yung mga maliliit ngayon, ay bata pa po yan. Lalo na lang po ang mararamdaman niya pag sinabihan siya ng mga classmate niya, yung daddy mo pala, ganto, ganyan. Di ba? Napakasakit po nun para sa isang bata. So yun lang po, mga tagapanood. Kung nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at yung kay bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.